Diba? May pagkapiga yung bandang dito pababa. Dapat medyo konting lighting pa. Ano ba yung chismis na lumipat na ulit si Atisa Manalo sa Aces and Queens? Is this the natural shape of her face? Ito talaga maganda. Talagang maganda. Pwede nga itong mag-artista. Good day everyone and welcome to my channel, Simplicity. Today we are going to talk about the official headshots of the Miss Universe Philippines 2025 candidates. Okay, so magbibigay ako ng aking opinion about their pictures, and at the same time, I'm also gonna let you know, guys, kung sino para sa akin na talaga namang humabog at pumasok sa banga pagdating sa mga headshots nila, okay? And by the way, sa inyo na hindi pa nag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman napili kayo sa aking mga hanash, diba? O, ayan. At syempre, Mandela mo, I'm gonna pick 15 lovely candidates. Kung sino talaga sa kanila ang sumabog, nagpaganda ng bonggang-bongga, ang talagang nakipaglaro ng bongga sa camera, ang talagang umaura ng bonggang-bongga, at talaga namang nakiusap sa mga lente ng camera. Siyempre, again guys, don't forget to subscribe. It would mean the world to me para naman bumongga itong aking channel, okay? At siyempre, don't forget to leave in the comment section below kung sino para sa inyo ang number 1 pagdating sa Miss Universe Philippines 2025 headshots, okay? So, ito na nga sila. Huwag na nating patagalin. At syempre sa mga nagba-birthday dyan, kung sino man kayo nagba-birthday dyan, kung saan mang lupalop ng mundo kayo nagba-birthday, happy birthday sa inyong lahat. I am sending you all the positivity in the world and have a blast, alright? At syempre ito na tayo. Hindi ko alam kung sino yung official photographer nila, pero I don't know, pagdating sa mga headshots ng mga ganito, kung meron silang official candidates, kung meron silang official na photographer or studio, or nagpapasa sila ng kanilang mga pictures. Kasi makikita mo yung pictures nila, hindi pare-pareho ng quality, hindi pare-pareho ng lighting, hindi pare-pareho ng exposure, at hindi pare-pareho ng gradient or exposures and stuff like that. So, I don't know. Let me know in the comment section below kung sila ba ang gumagawa mismo ng mga picture nila, kanya-kanya ba sila, kanya-kanya ba ang probinsya nilang nagpo-provide ng picture, o isa lang ang kumpanya na gumagawa nito. Hindi ko natin yung mga manok ninyo pumasok sa banga. Titingnan natin ang mga litrato nila dito sa aking mahiwagang iPad. Para naman meron tayong pinagbabasihan ng kanilang mga peslak, okay? Judge ko itong mga pictures na ito based sa kanilang lighting, sa kanilang emotional impact, at sa originality, okay? So, yun ang pagbabasihan ko para sa akin, alright? So, first, si Miss Albay, I would say, maganda siya kung sa maganda. Kamukha niya si Isa Ignacio, yung dating artista sa Pilipinas. Tapos, medyo kailangan lang dapat ng konting retouch sa ilong, okay na. Next naman ay si Miss Angeles City, si Ira De Castro. Kamukha niya dito si Jonalyn Viray. Plakado ang makeup, plakado ang hairstyle, maganda ang lighting. Overall, maganda. Next, Bea Rose Santiago, si Miss Bacolod City, si Luis Leon Bobe. Bobe or Bob? Kamukha niya si Bea Rose Santiago, kabataan ni Bea Rose Santiago. Maganda rin yung face niya, maganda yung lighting, at ang emotional impact sa tao pag nakatingin siya sa camera ay andyan din. Another Bea Rose Santiago, si Miss Bacoor City, si Natsumi Sekiguchi. So, Japanese. May pagka-Japanese ang lola mo. Maganda. Mistisahin. I mean like, Asian beauty. Asian beauty siya. Bea Rose Santiago din siya. Gusto ko rin yung aura nitong girl na ito. Ito naman si Miss Bago City, Negros Occidental, si Kayla Jane Osison. Gusto ko rin yung itsura niya. Smile kong smile, pang toothpaste ang kanyang smile dito. At saka ang ganda ng kulay, morena, Pilipina. Okay din. Next is si Miss Baguio. Ulala! Si Miss Baguio talagang ang ganda. Ang ganda nung yung symmetrical talaga yung face niya dito sa picture na ito. Talagang makaka-capture mo talaga ang lahat. Ang ganda ng buhok, ang ganda ng mukha.
Ang ganda ng lighting at yung emotional impact sa tao pag nakita mo siya. Look at me. Parang sinasabi niyang ito ang susunod na Miss Universe. Watch out. Iba, maganda itong si Gwendolyn Melis dito sa kanyang headshots. Next ay si Miss Basay Samar, si Yoshabel Labico. Maputi, makinis, parang umiinom ng glutathione. Maputi. At maganda rin naman ang lighting niya. Okay siya. Next si Miss Batangas, si Yana Isabel Maranan. Medyo may pagkamutya, Johanna Datul ang face. Maganda rin ang lighting. At saka, nandiyan din ang kanyang, yung pagkaka-edit sa picture ay lahat balanse. Yan, si Miss Batangas. Next naman ay si Miss Benguet. So, I like the fact na morena siya, pero parang, masyadong dim yung light for her. So, I don't know. Siguro kung medyo niliwanagan ng konti ito, mas bubongga siya. Pero maganda si Miss Benguet, si Maiko Ibarde. Maiko? I don't know if she's also Japanese. There's a Japanese blood in her. She's also beautiful, but it's just the lighting para sa akin. Next is si Miss Bohol, si Tyra Goldman. Ito rin, talagang symmetrical din ang face. Maganda ang pagkaka-emote niya dito. Palaban, ang mata ay isang cat's eye. Mukhang dudurog din ito sa entablado itong si Miss Bohol. Next ay si Miss Bulacan, si Francesca May Pacheco. Kamukha niya si Isabella na pamangkin ni Margie Moran, di ba? May pagkahawig siya. Cute siya. Next is si Miss Butuan City, si Jadine Liz Banagan. Parang masyadong orange yung pagkaka-makeup sa kanya. Or sa edit lang ito ng maganda yung bata, pero mukhang masyadong orange yung kulay ng picture. Next is si Cabanatuan City, si Maika Martinez. Yan din siya. Fresh lang, effortless. Taas ang kamay ng bonggang-bongga, kaway-kaway ng Cabanatuan City. Yan si Maika. Okay din yung picture niya. Nangungusap ang mga mata. Maganda rin ang kanyang smile. Hindi masyadong bongga, hindi masyadong malaki, pero maganda yung cute yung smile niya, di ba? Next ay si Miss Bacaloocan, Filipino Society of Northern California, si Allison E. May pagka-Bea Rose Santiago. Lahat pa na ng kandidata kamukha ni Bea Rose Santiago. Diba? Maganda yan. At saka, talagang pagdating sa mga Inglesan, kakabog itong mga to kasi naman laking California, diba? So, advantage nila yan. So, okay din yung picture niya dito. Sinaidbihan niya kayo, diba? Next ay si Miss Camarines Norte, another Filipino Society of Australia, si Carenza De Leon. Yung hair niya ay hindi gaano kahabaan pero bumagay sa kanya. Okay din yung makeup niya. This is a good shot actually. I like it. Next ay si Miss Camarines Sur, si Shaina Ong Rabakal. Kamukha niya dito si Sino ba to? May pagka Ciara Soto na may pagka Miss Mexico. Si Mena Navarrete. O, diba? Maganda rin to si Miss Camarines Sur at saka mukhang matangkad. Gusto ko yung face niya dito at saka yung aura niya. I like it. Si Miss Camigen, si Larsen Grace Jensen. Parang napakasimple ng dating niya dito. Parang walang gaanong makeup. Parang pulbo lang at saka lip tint. Ganun, okay na siya. Parang sinimplihan lang tayo ni Miss Camigen Larsen Grace Jensen. Next, si Miss Cavite, si Jezreel de Ocampo. So, simplihan lang din tayo. Ang ganda ng buhok. At, okay din naman yung lighting. Okay din siya. Next ay si Miss Cebu City, parang si Gabriel May Carvalho, parang sinasabi niya, bulaga. O, diba? Nakikita ko sa girl na to, siya, yung
It seems like she's the kind of person that doesn't really care because she knows her capability, and she looks very confident for me. I like her picture though. Next is Miss Cebu Province, is Sheila Falconer. Parang hindi siya nabigyan ng justice dito. Parang hindi ito mukha ni Sheila Falconer. Parang naiba siya dito. Maganda ako sa maganda, pero parang iba yung mukha niya dito sa mga ibang mga pictures niya na at saka videos na lumalabas sa internet these days. Next is Miss Davao. Oh, ulala, walang takot si Miss Davao na talagang gumamit ng bulaklak. Parang ako. Diba? Ay, Pilipina talaga siya dyan. Pwede siyang gumanap na Moana. Ang ganda. Ang ganda ng ng dating. Ang lakas ng dating. Talking about Pacific Islander and Asian combination. Itong si Miss Aguilera Caballero Pasco. Perfect. Ang ganda. Gusto ko. At saka si Miss Dipolog City, si Jocelyn, siya ng taga-iba. Parang, ewan ko, yung picture yun dito, parang hindi siya masaya. Parang hindi, ewan ko, para siyang napilitan dito sa picture na to, ha. Baka interpretation ko lang. Para siyang napilitan, parang hindi full yung smile niya. So, yun lang ang aking interpretation, ha. Pero overall, maganda naman siya. Next, si Miss Dumaguete City, si Shamara Krupa. Is she like an Indian? Cute din siya, para siyang girl next door, di ba? Cute. Maganda ang picture niya. Next, si Miss Gipos Zamboanga del Sur, si Princess Luab Ibrahim. Oh, di ba? Tinabingian lang kayo ng leeg. Oh, di ba? At saka yung hair. Beautiful. Next, si Miss Ifugao, si Valerie Claire West, Filipino Society of New York. Actually, I like this girl. Ano siya? Magaling siya magsalita. May pagka-Kristen Hermosa nga itong candidate na ito eh. Gusto ko siya. I am excited for her journey. Mukhang papasok ito sa mataas na posisyon sa 2025 Coronation Night. Next, si Iligan City. O, diba? Si Juliana Fresado. Siya yung halimbawa ng walang peak, know when to peak. Siya laging naka-peak, diba? O, ano pa lang yan, headshot pa lang yan, naka-long gown na yung hairdo, pak. Ganyan dapat ang kandidata, laging number one. Laging number one ang eksena, hindi yung pucho-pucho lang, hindi yung kalakalahati lang, full blast agad. Bongga ka dyan, Miss Iligan City, Juliana. Keep up the good work. Dapat 100%, diba? Yan ang ginawa niya. I like it. Next ay si Miss Ilocosur. Kamukha niya dito si sino ba tong artistang ito? Si Bea Veloso, o diba? Ilocos Sur, si Jean Nicole Perez Lipa ng Washington State. Maganda rin siya. Gusto ko yan. Magka Tony Gonzaga. Pak! Next, si Miss Iloilo Province, Philippine Society of England. Yes. How are you? Naku, pag nagsalita yan ng English, ang mga accent niya, maluloka kayo. Okay din siya. Next, si Miss Iloilo City, si Karen Nicole Picio. Si Karen Nicole, gustong-gusto ko yung picture niya. Ano siya? Ang ganda nung smile, ang ganda nung hair, ang ganda nung lighting. Yung emotional impact niya sa audience with this picture ay talagang napakalakas, napaka-positive ng aura. I like her picture. Isa ito sa mga magaganda ang headshots. Next, si Isabella Jarina Sandhu. Another picture of this lady, parang masyadong brown naman at may pagkakonting orange din. So, I don't know, I think the lighting again siguro at saka yung angulo. Yun ang medyo nakaproblema. Next, si Miss Calibo Aklan. Masyadong maputi ang face. Pak! Fresh. Si MJ Fernandez. How old is she? She looks very young. But she's pretty. Next is si Laguna. Ito rin si Laguna. Ang ganda ng smile, ang ganda ng hair. Si Eloisa Jaud. Ang ganda niyang mangusap. Yung mata niya talagang nangungusap. Tapos, basta,
titingnan mo pa lang siya, kinakausap ka na niya. Alam mo yon, very inviting yung aura niya. Next ay si Miss Lapu-Lapu. Si Natasha Testa. Maganda rin ito si Lapu-Lapu. Ito yung maganda kung nasa studio man ito ginawa. Lahat tama yung pagkaka-edit, hindi masyadong OA. Next si Las Piñas. Kamukha niyan si Katya Santos. Pretty girl, diba? Si Ryan Cristel David. Beautiful. Next si Leyte, si Victoria Melona Johnson. Isa rin siya na kinulang sa smile. So, maybe next time. Si Liliu Laguna, si Pauline Robel Del Mundo. Ayan. Ganda niya rin, di ba? Para siyang si Sandra Lemonon. At may tattoo dito sa balikat na isang maliit na heart. Ang ganda ng lips niya. Buhongga ito. Next ay si Miss Los Baños Laguna, si Rendell Ann Caraig. Beautiful, morena, may pagka-Latina yung itsura nitong si Los Baños. Mukhang papasok ito sa top 20, top 15, kahit top 10 pa nga eh. Next ay si Miss Lucena City, si Belia de la Cruz. Miss Tisa, maganda, diba? Walang gaanong borloloy pero maganda siya. Next si Miss Malay Aklan. Gusto ko rin to si Malay Aklan. Ang ganda. Kamukha niya si Lalaine Edson, Miss International 1994 ba? Hindi ko alam. Basta yung mga naunang mga beauty queen. Kamukha niya si Lalaine Edson, beautiful. Next is si Miss Manila, si Jasmine Pagio. Wow, I like her earrings. Saan niya nabili yan? Oh my God, it's a Philippine map. Tsaka meron siyang pearl. Ang ganda. Ang ganda ng hikaw niya. She's also gorgeous. Next is si Miss Muntinlupa, diba? Si Winwin. Makikita mo emotional impact pa lang. 100% yung mata nangungusap, parang humanda kayo. Tatahimik lang ako ngayon pero magkita-kita tayo sa finals. Magkita-kita tayo sa preliminary. Humanda kayo, wawasakin ko yung stage para lahat ng attention ay mapunta sa akin. Ayan, parang nagbabanta si Winwin. Gusto ko yung picture niya dyan. Diba? Alam mo yun, yung parang kakainin ka niya ng buhay. Kaya huwag kayong ano-ano. Next, si Naga City, si Zoe Sofia Gabon, Filipino Society of Virginia. Wow, Miss Virginia. Galing sa Virginia. Kung saan karamihan sa mga presidente ng Amerika, 7 presidente sa history ng United States ay mga taga Virginia. So, the Commonwealth of Virginia. Maganda rin siya. Good for her. Next is si Miss Naik Cavite, si Kay Pastelero. Medyo hindi lang na-blend yung eyeshadow dito ng konti. Pero may potential itong batang ito. Parang may pagka-Janice Lubina. Maganda rin siya. Filipina beauty. Next ay si Miss Negros Occidental, si Frances Ann Lakibla. Lakibla? Mestiza? Mukhang may lahing Espanyol. Diba? Tisay na tisay. Diba? Next naman ay si Miss Nueva Ecija, si Filipino Society of Melbourne, si Chanel Olive Thomas. Beautiful. Experiencado, veterana. Matagal siyang medyo nawala-wala sa pageant at bumalik. So, tingnan natin yung improvement niya. I can't wait. Makita ko yung performance niya this year. Next, si Miss Occidental Mindoro, si Ain Nikila Abad. Ganda. Ganda ng lips. Ganda ng makeup. Maganda overall. Gusto ko yan. Next, si Oriental Mindoro, si Rachel Hoko. Itong si Miss Oriental Mindoro, kamukha rin siyang very confident. Yung parang wala siyang uurungan. Yung makikita mo pa lang sa mata niya. Diba? May pagkapiya yung bandang dito pababa. May pagkapiya. Pia works back. Tsaka medyo tinatry niya yung smiles ni Pia dito. Bongga yung emote mo dito, Day. Next ay si Miss Ozami City, si Irish Rain says Con. Beautiful picture as well. Medyo hindi lang yata na blend ng maayos yung sa face ng inedit nila. But overall, she's pretty. Next is si Miss Pampanga, si
Rancois Mayangitan. Ganda rin ng lips, Angelina Jolie. Tsaka yung pagka-wavy ng hair, gusto ko yan. Beautiful. Next, si Miss Pangasinan, si Andrea Cayabyab. Diba? Maganda rin, pretty girl. Pretty rin to si Andrea. Hindi man siya pala rin this year. She can always try, you know? You'll never know. And you know what? I can't wait para sa preliminary kasi minsan pagdating sa preliminary, makikita mo yung mga newcomers na mga dragon pala, di ba? Mga palaban. Next ay si Miss Parañaque, si Johnny Kim Agasid. Medyo simple yung makeup. Less is beautiful, ika nga. Next, si Miss Pasay, Filipino Society of Pennsylvania, si Amanda Russo. Parang may pagka-bell din dito. Isabella rin siya dito. Diba? Yung pamangkin ni Margie Moran. Hindi ko lang nagustuhan yung aura niya dito. Dapat medyo konting lighting pa. Next, si Miss Pasig, si Alessandra Eugenio. Pretty. Alam mo, pag makita mo sa person, mukhang pretty siya, di ba? Si Pasig, si Alessandra Eugenio. Maganda to siya. Next, si Miss Quezon City, si Zoe Honeyman. Taga saan si Zoe? Is she from the United States or Australia or Canada or Great Britain? Mistisa, di ba? Next ay si Miss Quezon Province, si Maria Atisa Manalo. Gorgeous, angelic face, ang kwintas, mamahalin, di ba? Talagang beautiful, syempre, no doubt. Totoo ba yung chismis na lumipat na ulit si Atisa Manalo sa Aces and Queens? So, alam nyo na. Kung totoo man, di ba? Next, Quirino, Bianca Isabella Ilanan. Ayan, simplicity is beauty din si Bianca, di ba? Sweetness lang. Next ay si Miss Romblon, si Mariah Nicole Valdez. Panalo ko yung aura niya dito. Masyado ba itong... Is this the natural shape of her face? Or medyo na-edit siya? I don't know. But she's pretty. Next is si Samar Island, Catherine K. Dacanay. Ito talaga maganda. Talagang maganda. Pwede nga itong mag-artista oh. Ganda. Pasok na pasok ito si Anong height ni Miss Samar? Ganda to Next si Miss San Fernando Cebu, si Thelma Suzanne Diao. Diba? Siya, parang may pagka Beatrice Gomez naman na eksena nito. Diba? Huwag natin underestimate yung mga bago kasi ilang mga dark horses na ang mga nag-uwi ng corona, di ba? So, tingnan natin. Next ay si Miss San Jose Batangas, Filipino Society of Canada East, Jessica Victoria Chantino. Beautiful din siya. Ang hirap mag-judge, ang daming magaganda, di ba? Next ay si Miss Siargao, si Melenjoy Cabigas. Ito talagang parang si Sun Silk commercial, di ba? Or Cream Silk. Ganda ng hair. I love the province of Siargao, by the way. I've been there. Ganda. Next is si Niloon Laguna, si Ileana Marie Eduana. Talagang ang ganda rin ni Ileana talaga. Tsaka mukhang bumagay itong hair niya. Bagay itong hair niya sa kanya. Kung magba-black din siya, okay lang din. Okay yan. Beautiful. Next, si Sultan Kudarat. Ito masyadong yung lighting ay nakulangan ako dito. But overall, alam naman natin lahat ng maganda si Chelsea. Maganda itong si Chelsea. Next, si Tacloban City, si Angela Norwillen Cabell. Beautiful din. Ang ganda ng teeth. Ang ganda ng hair. Ang ganda niya. Ganda ng smile. Next, si Taguig, Maria Katrina Jagado. Maganda si Katrina, alam naman nating lahat yan, pero yung picture na ito parang hindi siya gaano nabigyan ng justice. I don't know, it's not my favorite picture of her, but we all know na gorgeous siya. Next ay si Tandag City, Surigao del Sur, si Daniel Ann Catalan. Kamukha niya dito si Morissette Amon, diba?
Next, si Miss Tarlac, si Sasha Lacuna. Maganda rin to si Sasha Lacuna. May kamukha niya si ano. Yung sa picture ito, parang hindi gaanong makita. Pero yung nakapusod siya sa press presentation, kamukha niya may ma-aura siya na parang Catriona Gray at saka matangkad din siya. So I'm excited also for Miss Sasha Lacuna. Next ay si Miss Tuguegarao City, si Thea Samantha Lacanlalay. Ayan, Filipina beauty din siya. Next ay si Miss Zamboanga City, si Casey Di Fiesta. Ay, gusto ko itong picture niya. Talking about originality, lighting, exposure. Siya na. Ang ganda ng picture. I love it. Diba? May nangahas silang medyo pasabugin yung hair niya. I love it. It's very original. And there you have it, ladies and gentlemen. Yun yung ating mga candidates na pinakita ko sa inyo. At syempre, para sa inyo, sino sa tingin nyo ang may pinaka-bonggang picture sa kanilang lahat? Meron akong listahan ng kung sino sa kanila ang may pinaka-bonggang picture. So, let me know guys kung yun din ang naiisip ninyo, okay? So, ito sila. Pagdating sa Miss Universe Philippines 2025 Headshots Competition, for me, ito ang mga top 15 ko in random order, okay? Number 2 is Baguio. Number 14 is Bohol. Number 8 is Camarines Sur. Number 5 is Davao. Number 9 is Iligan. Number 4 is Iloilo City. Number 1 is the province of Laguna. Number 13 is Malay Aklan. Number 6 is from Muntinlupa. Number 3 is from Quezon Province. Number 10 is from the Samar Island. Number 15 is Albay. Number 7 for me is Miss Siniloan, Laguna. Number 11 is Sultan Kudarat. And number 12 is Zamboanga City. Ayan. So sila yung aking top 15 in random order, okay? Sang-ayon ba kayo guys? Well, this is just my opinion based on what I'm seeing. So if you agree with me guys, don't forget to comment down in the comment section below. At syempre, don't forget to subscribe na rin sa aking channel, okay? So see you again next week, everyone. Don't forget to subscribe and click the notification bell so that you'll be updated to my next video. And of course, if you subscribe, this would mean a lot to me. Thank you very much, alright? And don't forget, simplicity is beauty.